Ito na yung mais na pinunla natin noong January 21. Tapos na-harvest natin nitong April after Holy Week. Di siya gano'ng kalakihan, pero sapat na. Nakaani po tayo ng halos 6 na bordel. Yan. So ito yung native na binansilan kung tuwagin sa Cebuano terminology. Ito yung mais na maaari natin siyang i-store sa warehouse ng mas matagal yung kanyang shelf lifetime. Yan. Sa mga nagtatanong, ano ba yung karaniwang ginagawa ng mga ordinary farmers? Sa ngayon, dahil sa marami na po tayong teknolohiya, mga medisina na maaari natin magagamit sa ating pagsasaka, may mga mais po tayo na swak doon sa paggamit ng medisina tulad ng vermicide, yung pamatay sa damo. Ngunit, ang kaibahan noon ay mas madali po siyang masisira. Medyo maiksi yung kanyang shelf lifetime. Yun yung hindi maganda. Yung negative facts ika nga doon sa mais na yon. Pero yung native, ito yung nakasanayan ng mga sinauna pang panahon dahil sa talagang maaari nating i-stock sa kamalig ng 8 hanggang 9 na buwan bago natin siyang lubuin, no? Tawagin ito sa ganitong paraan, ito yung tinatawag na paglubo ng mais. Sa Tagalog, hindi ko alam kung ano yung tawag dito, yung paglulubo ng mais. Kaya kung alam niyo, comment nyo po dyan sa comment section ang matutunan. May matutunan din yung iba kung ano yung Tagalog ng paglulubo ng mais. Itong kasalukuyan kung nilulubo ngayon, ito naman yung yellow corn. Yan. Ang yellow corn ay may 2 variety po siya. Ito yung native. Maaari po natin siyang may stored sa warehouse ng mas matagal, kaunti pero hindi naman abutan ng taon dahil sa talagang madadamage naman po talaga yung produkto. Pero naman yung tinatawag nilang rasa sa Cebuano terminology. Ito yung mas malalaki yung kanyang butil. Kaya lang, mas madali po siyang sisirain ng anay o di kaya ng mga bukbok sa Cebuano terminology. Tawagin. Yun yung mga insekto na sumisira sa ating mga produkto. Ito mga ka-trimmers, yung yellow corn, sinasama ko sa aking pagpunla taon-taon dahil sa may balak po sana tayo magkaroon ng livestock, yung manukan, para sana magkaroon din ng pagkain yung ating livestock. Dahil ang manok ay kailangan natin sila pakainin ng ganito ng mas mabitamina at mas marami yung kanilang itlog. Sakali kung pala rin tayo next year, pagmanihan din tayo para magkaroon tayo ng mix para dun sa ating livestock. Plano pa yun. Share po natin yung video nang malaman ng ating viewers and followers kung ano talaga yung ginagawa ng mga ordinary farmers sa kanilang mga sakahan. Lalo na dito sa amin, nasa remote area tayo. Katunayan, yung ating pwesto ay patuloy ito ng kopra, open side wall. Pero nilagyan natin ng tabing dahil sa madalas ang bugso ng ulan ngayon. Dito na rin tayo natutulog. Ito yung pinaka-quarter na natin para presko, sariwa yung hangin. Ayan mga ka-dreamers, next video, babahagi ko naman sa inyo kung paano natin sa iproseso ng magiging bigas ito. Yan, yung gilingan. Mayroon na tayong electricity na maaaring mas mapadali yung ginagawa ng mga ordinary farmers. Yun na yung mano-mano. Kung naranasan niyo yung mano-mano noon, pinakita ko dun sa aking mga nakaraang video, halos 1 taon na siguro. Meron tayong gilingan ng mais, pinakita ko dyan. Yun yung ginagamit ng mga ordinary farmers nung unang panahon. Pero ngayon, meron na tayong makina para iproseso ito, yung bote ng mais na magiging bigas. At ito yung pangunahing pagkain namin dito mga ka-trimmers,
bilang isang ordinaryong magsasaka. Alternative way ng mga local farmers kung wala naman talagang rice field ay mais yung ipinunla. Sa bahagi ng Mindanao, ang Zamboanga del Norte ay meron tayong rubber tree, coconut tree, mga saging, at iba't ibang prutas ay nabubuhay po dito. Pero yung rice field ay kakaunti yung nagkakaroon ng palayan dito. Madalas dito ay mais. Pero sa ngayon, dahil sa umusbong na yung rubber tree, mas mahal, in demand, kakaunti na lang yung nagkakaroon ng sakahan. Doon na nakapokus yung mga tao sa kanilang mga rubber tree. Salamat po sa mga nag-share ng ating video, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na kung naalala niyo ito, huwag po kayong mag-alinlangang ibahagi yung ating video. Kaya kung baguhan ka pa sa aking professional account, Dindo Buenoswerte, FB page, Dreams Visions TV, YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po kong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Yan. Huwag pong kaligtaang mag-like. Sa mga baguhan dyan, huwag po natin kaligtaang kalimbangin yung ating notification bell nang magiging updated po kayo sa ating daily mix vlog muna. At sa hinaharap, yun yung ating Dreams Visions na itinala pa natin doon sa Metro Manila halos sa 12 taon. At mayroon tayong supporting documents ayon doon sa mga pagbasa sa Biblia. Yun yung aabangan natin sa hinaharap. Yun yung ibabagi ko sa inyo. God bless.